For today's video mga guys, magpa-file po tayo ng change of name. So, mag-a-amend po tayo ng pangalan ng isang corporation. So, ito pong gagawin natin ngayon is totoong application po ito mga guys. Totoo pong isasubmit ko ito. So, punta po tayo dito sa i-amend na apps po ng SEC. Na-login ko na po yung account ko sa eSecure. So, dito na po tayo sa i-amend. Go to site. So, click lang po itong login with eSecure. So, login ulit. Sign in. Dito tayo apply or amendment. So, yan. May mga questions po dyan. Kung gusto nyo pong basahin, malaman nyo po. I-click nyo lang po ito dito. What services does the e-amend platform provide? Gusto nyo basahin. Ayan. So, para mapabilis po tayo, siyempre, lagpasan na natin yan. Nabasa na natin yan lahat. Check lang po natin to para mag-check na po lahat yan. So, proceed to application na po tayo. So, dito po mga guys, may dalawang pagpipilian dito, simple or regular ang application. So, saan ba tayo pipili dyan? So, change of name po tayo. Dapat po, alamin niyo po, dito po sa may right side, kung saan kayo. So, click na natin ang regular application natin. So, apply tayo, regular. Select tayo ng processing office kung saan po gusto niyo. Yung malapit po sa inyo. Type po natin yung SEC registration number. Ayan, Covenantel. So, tama naman po. Yun nga yung i-amin natin. So, okay. Next. Yes, continue. Change of corporate name. So, i-click po natin yan. Lalabas po yung form, amendment form. So, click natin yung amendment form. Tapos, incorporated yung suffix niya, etc. Be sure po mga guys na correct spelling po yung maitatype po natin. Wrong spelling, wrong na po yun mga guys. Hindi na po mapapalitan yun pag nailabas na po yung certificate. Kung ano po yung maitatype nyo dito, yun po ang lalabas sa certificate niya. Kaya kung mali po yung spelling nyo dito, mali din po yung lalabas. Ganun din po yung lalabas sa certificate. Mali din. So, pag nangyari po yun, ay malamang mag-change name na naman po kayo. Ganun po ang mangyayari doon. Maliban na lang kung hindi pa na a-approve na habol nyo po, ipa-cancel nyo po, ipa-pull out nyo po yung papers para hindi po siya matuloy. Uulitin nyo po. Mas maganda nga kung hindi pa bayad. Kasi pagbayad na yun, nako, wala nang bawian. Nabayaran na. At kung gusto niyo pang dagdagan ng trade name niya, click nyo lang po itong add trade name. Yan. Bawat isa po ng trade name dyan, lalabas po yan at i-verify po ni SEC yan kung pasok po. Walang katulad, walang kaparehas. Kung po pwede po. So, may validation po yan ni SEC. So, wala naman tayong trade name. Wala naman tayong lalagay dyan. Check natin yan. Yan. So, save changes na tayo. Tama na ito. So, click OK. So, yun lang po ang babaguhin natin. So, next na po tayo.
Makikita nyo naman po dito sa may right side. Kung nasaan na po kayo, may mapping po dito. Kung nasaan location na kayo. O saang area na kayo. Dito na tayo sa Board and Stockholders Approval. Yan. So, Board and Stockholders Approval. Click po natin itong plus. Sasagutan po natin itong votes cast at the meeting of directors approving the amendment. Majority po. Kailan? So, i-date ko po ngayon. Ngayon po sila nag-meeting. July 31. July 31. Yan. Votes cast at the meeting of stockholders. At least 2/3. Was the meeting held on the same day as above? Yes. Meeting held on. So, add board and stockholders approval. So, success. So, corporate secretary naman, add tayo. Hanapin na po niya yung amended articles of incorporation. I-upload niyo po dito. Cover sheet, upload. Director certificate, upload. Monitoring clearance, yan. I-upload po dito. Name verification slip, upload. So, meron na po tayo nito. I-upload po natin. Nasaan ba siya? Overview. Ordinary. Ito. Yan. So, na-upload ko na po yung name reservation. Ni-reserve ko po siya ng for 2 months. Insect cert, upload files. Yan. I-upload din dito. Pero papanotary pa to eh. Kaya da-download natin yung template. So, download the template. Tapos, other documents. Dito mo rin i-upload yung ibang documents na kailangan. Si-save muna natin to as a draft. Save muna natin as a draft. Bago tayo mag-next. Kasi kulang pa tayo dito eh. Pag natapos na natin to, yan, documentary requirements na yan. Upload file should be in PDF format with a size not exceeding 25 MB. Tapos confirm submission na yan. So, save muna natin to sa draft. Yan. Yan na po siya. So, kung gusto nyo pong balikan siya, naka-drop po siya, i-click nyo lang po dun sa pinaka-dashboard po ninyo. Pwede rin pong i-edit. Yan. So, balik po tayo. Halimbawa po, balik po tayo sa applications. Yan. Ito na po siya. Covenant resolutions. Naka-drop pa po. Naka-drop po siya. Yan. Babalikan niyo po siya. Click niyo lang po itong edit application. Yan. Okay mga guys. So, continue po natin to. Pag prepare na po natin yung mga kailangang documents na notaryado. Papanotary natin. Okay, thank you for watching.